Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Laloma, Quezon City, ang lechon capital of the Philippines na kahapon lamang po ay diniklara ng Quezon City government na ASF-free na. 14 po yung naunang ipinatawan ng temporary closure order ng Quezon City government. Pero yan po, dahil ASF-free na, may ilan, hindi pa lahat, nilift na itong closure order. Ito pong ating kinatatayuan ngayon, isa yan sa mga nabigyan na o na-lift na yung kanilang closure order, pero tulad na nakikita natin, hindi pa ho nagpapatuloy ang kanilang operasyon at tahimik pa ang kanilang mga lechonan. Ang tanong ngayon ng mga lechonero, lalo na yung mga hindi pa rin nawawala yung kanilang nalilift ang kanilang closure order, kailan kaya sila muling makakapag-operate? At para sagutin yan, makakausap po natin ngayong umaga si Ms. Margie Mejia, ang head ng Quezon City Business Permits and Licensing Department. Ma'am Margie, magandang umaga po. Welcome sa Unang Balita. Magandang umaga po sa inyo and thank you for having me this morning. Yes, ma'am. Ang tanong po ng mga lechonero dito, kailan ho kaya makakapagbalik operasyon yung mga merong mga temporary closure order? Kasi since dineklara na nating ASF-free, kailan ho kaya sila makakapagbalik operasyon? Sir, sa ngayon po, yung apat na po yung nabigyan natin ng lifting order nung kanilang temporary closure dahil po unang-una po na-declare na po na ASF free ang Laloma. Pangalawa po, yung apat na po na yon ay nakapag-comply na po sa mga sanitary standards and requirements ng ating Quezon City Health Department. At gayon din po, nakapag-comply na rin po sila sa mga documentary requirements ng City Veterinary Department. Nirekomenda na po sila na i-lift yung kanilang closure orders. The others naman, patuloy po yung aming pag-guide at sa kanila pagtulong para ma-meet nila yung mga kinakailangan para ma-lift na po, ma-issuehan na po sila ng lifting order. So, hopefully po... So, ibig sabihin, nasa kanila po, the sooner they comply... Yes, the sooner they can be opened. Yes, tama po yun. Okay. O para naman po sa mga mamimili, ma'am, paano kaya nila masisiguro na yung binibilihan nila ay talagang pasado sa standards ng Quezon City government? Siyempre, number one po, dapat may business permit po mula sa Quezon City government. And pangalawa po, dapat po yung kanilang yung kanilang baboy, chicken din po nila kung yung binibentang baboy ay galing sa mga ay pumasa at na-inspect ng National Meat Inspection Service. Yun po yung mga dapat nating tingnan kapag po bumibili tayo, hindi lang po ng lechon, kundi ganun din po ng mga karne ng baboy sa iba't ibang pamilihan. Yes, ma'am. Halos 2 weeks din, ano? Ang kanilang temporary closure. Moving forward, paano ho kaya natin masisiguro na mananatiling ASF-free, mananatiling ligtas, malinis ang mga lechonan dito sa Laloma para hindi na ho maulit itong kailangan pa nating ipasarapan samantala yung mga tindahan ng lechon? Yun naman pong ating City Veterinary Department ay sustained naman po yung kanilang inspection, hindi lamang po dyan sa Laloma, kundi sa lahat ng parte ng Quezon City. And tinitiyak po natin, una, hindi po tatanggalin yung ating checkpoints dyan para masigurado na yung mga pumapasok na baboy ay galing ay may tatak nga po ng NMIS at hindi regular din pong magi-inspect ang ating City Veterinary Department and ang City Health Department para po masiguro na sumusunod po sa mga regulatory standards itong ating mga manininda ng lechon sa Laloma. Ma'am Margie Mejia, ang head ng Quezon City Business Permits and Licensing Department. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Thank you, Ivan. Thank you po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.